So yun guys, so magandang buhay po Pilipinas, no? Magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasawing, no? So ngayon po ay araw po ng Lunes mga kasawing, no? August 18, 2025 mga kasawing. So ngayon po ay pag-usapan po natin, no? At pakinggan po natin si Atty. Makalintal, no? Kung bakit po siya nagpetisyon po sa Supreme Court mga kasawing dito po sa bagong batas mga kasawing, no? Pakinggan at panoorin po natin itong sinasabi ni Atty. Makalintal kung bakit siya nagpetisyon sa Supreme Court. So bago natin pakinggan mga kasawing at panoorin mga kasawing, no? Sa hindi pa po nakasubscribe po sa akin, no? Please subscribe po, like, share po mga kasawing at click the notification bell. I-bell all nyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So yun mga kasawing, no? Ay pakinggan at panoorin po natin itong sinasabi po ni Atty. Makalintal na kung bakit ay nagpetisyon po siya doon sa Supreme Court mga kasawing. So narito po, sabay-sabay po natin pakinggan ang sinasabi ni Atty. Mac mga kasawing. Atty. Mac, magandang umaga po sa inyo. Atty. Mac, ang ating kilalang respetadong election lawyer sa bansa. Atty. Mac, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga sa iyo, Henry, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Tama-tama kayo sinasabi mo yan eh. Yan ay isang katibayan na hindi pinag-aralan ng batas na yan. Dahil sa kung hindi pinag-aralan, saan ka naman nakakita ng eleksyon na araw ng kaluluwa? Oo nga. Araw ng mga patay. Yes. Kaya, unless mga patay ang pagbubutuhin natin. Oo. Paano ito? Kaya we honor the dead. Ang sa panahon yan, ibig mo sabihin nakapila lahat. Ay alam mo naman sa eleksyon, magulo yan. Ang haba ng pila dyan. Oo. Katakot-takot na pilahanan naman yung pagkatapos. Ang iba na nananalangin, tapos hahaluan natin ang politika. Yan hindi talaga pinag-aralan. At saka baka magkaroon ng literal na gabangan sa sementeryo. Atty. Mac, sa ulo. Di ba? Sinasabi ka, kasi pati patay pumuputo. Oo. Pero ang mabigat din dyan, bukod sa araw ng mga patay, pinatay din ang batas na yan ang ating karapatang pumoto. Oo. Atty. Mac, ganun bakit ba mayroong hindi ko maintindihan kung saan ba nanggagaling yung kapangyarihan na ang isang batas na matagal nang itinagdaan, matagal nang pinagtibay ay biglang kayang-kaya na lamang i-reset, i-reschedule, i-postpone, kansilahin. Di ba pagbatas, kung ano ang batas, ang alam natin yan, ang batas ay batas. Yan ang sinasabi nila. Totoo yan, kaya nga yung ginawa nilang mga postpone na yan, sinabi ng Kudos Perma, unconstitutional na yan, lamang na yan sa ating saligang batas. Kasi kung ipopostpone yung halalan, dapat meron kayong sapat na dahilan, mabigat na kadahilanan. Halimbawa, nagkaroon ng pandemic, pumutok ang pulutan, at kaya mga ganyan, mga kadahilanan. Pero yung sabi mo, mag-set kami ng term ng office, seriously, paano naman yun? Mag-set ka lang ng term, ipopostpone mo, hindi ituloy mo ang election, pero i-set mo ang term of office, pero ituloy mo ang election. Halimbawa, itong December 1 na ito, gusto mong 10 taon ng term ng office ng barangay officials, okay lang yun, ituloy mo yung election. Hindi po pwedeng ipopostpone mo yung halalan dahil lang sabi mo magbabago ka ng term of office. At saka mapapansin nyo ka, Henry, lagi sinasabi nila, lahat ng mga headlines o title ng mga balita ay the President signs the bill postponing the barangay election. Sabi lang, pinirmahan ng Pangulo ang pagpapaliban ng halalan. Ang tanong ko na sa kanila ngayon, kayong mga taga-Malacanang, nasaan yung batas na pinirmahan ng Pangulo postponing the barangay election? Na-challenge nyo ngayon. Baka nakikinig kayo, pakita nyo kay Henry Uri. Nasaan yung batas postponing the barangay election? Bakit yan ang sinasabi ninyo? Bakit yan ang nasa mga headline, nasa mga dyaryo ngayon? Barangay law postponing the barangay election signed by the President yesterday. Nasaan? Hindi, wala ka makakita ng ganong batas. Wala pa. Kahit kami, wala pa kaming kahit dito. Walang batas na gano'n. Hindi nila ba silang tagaan kahapon, pero at nakalagay, an act setting the term of office of barangay official. Pero yung
ninyo, Attorney Mac? Nasabi ninyo? Wala natin postponement. Oo. Kahit basahin din batas na yung pinalabas na kahapon, wala kang makakita ng word postponement. Siguro itatanong mo, Henry, at saka naman nakikinig sa bakit nga naman walang nakalagay na postponement? Kasi iniiwasan nila yung word na postponement. Dahil sa doon sa Macalintal versus Comelec, pinagsabihan na sila ng ating Korte Suprema, hindi kayo pwedeng mag-postpone ng halalan. Kayong mga congressman, mga senador, ang Congress, walang kapangyarihang mag-postpone ng anumang halalan nang walang mabigat na dahilan. Kung wala kayong dahilan, hindi kayo pwede mag-postpone. Yan ang dahilan kung bakit yung batas na ginawa nila kahapon, wala kang makikitang anumang word na postponement. Inililiis lang batas. In other words, merong deception, may pandilim lang ang nasabing batas na yan. Kanya lamang, kumpirmado na ho ito ng Pangulo, ano pa ang remedyo? But kaya nga ako ay nagpunta sa Korte Suprema para yan ay ideklarang labag sa ating saligang batas katulad ng pagdedeklara ng Republic Act 11935 na sinabi ng Korte Suprema hindi kayo pwedeng mag-postpone ng halalan. Wala kayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Congress sa barangay. Kayo ay just fix the term of office pero wala kayong karapatang mag-postpone. Sa batas, Attorney Mac, ano ang itinatak ng eleksyon talaga? Pensya ng eleksyon ng barangay? Ang nakalagay doon sa last na batas nila ay talagang December 1, 2025 ang eleksyon. At 3 years ang term nila. So yun ang dapat susundin kung ano yung existing law. Pero sa local government code, sa Omnibus Election Code, anong sinasabi? Yung mga lumang batas? Ay, nabago na kasi yung mga local government code din. Nagkaroon ng mga pagbabago. No? Kaya yun ang kung ano yung pinaka-latest na batas. Kaugnay ng term of office, yun ang sinusunod. Kaya sa ngayon, yung existing na Republic Act 11462 na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025, yun ang batas. So yun po mga kashoy, no, nakita at narinig po natin ang sinasabi po ni Atty. Macalintal kung bakit po siya nagpetisyon po sa Supreme Court mga kashoy tungkol po dyan sa bagong batas ng sa BSKE mga kashoy, no, yung Republic Act number 13222, no, kung saan ay nagpetisyon po si Atty. Macalintal doon po sa Supreme Court mga kashoy. So narinig po natin kung ano po ang kanya sinasabi, no, at kayo na po maghusga niyan mga kasawing, no. Comment down below mga kasawing para kita at mabasa po natin ang inyong mga komento tungkol po dito sa ating pinapanood na video po na kung saan ay nagsalita po si Atty. Macalintal mga kasawing. So yan mga kasawing, no, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong subaybay po sa ating channel mga kasawing. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, no, please subscribe mga kasawing. So yun na po mga kasawing, no, maraming salamat po. Thank you for watching.